Bakit ba pumatol ka sa kanya? Hindi mo ba naisip na maaring malaman ito ng anak mo at kumalat ang video na maging dahilan ng pagkakatanggal mo bilang guro at kahihiyan na maidudulot nito sa pamilya mo? Dahil halos 2 taon ka na noon na wala dito ay sabik na ako sa yakap ng isang lalaki. Sorry talaga. Dahil natukso ako ng gabing iyon, nasaktan nga ako ng unang gawin sa akin ni Nugnog iyon dahil kilala mo naman siya, diba? Malaking tao, saka matangkad na namanan niya sa kanyang ama, pero dahil sasabik nga ako sa'yo, kahit masakit ay pinilit ko talaga at sinabi ko kay Nugnog na okay lang kahit mapunit dahil maghilom naman yan at sigurado bago ka pa bumalik ay tiyak na magaling na ang sugat at hindi mo na mahahalata. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Ano naman yan pinagkakaabalahan mo dyan? Ang aga pa. Sabi ko kay Romel, nakasama ko dito sa flat at kasama ko rin sa aking trabaho bilang welder dito sa Saudi. Bago batang-bata ang babae. Mukhang walang karanasan. Sabay pakita ng cellphone nito sa akin. Updated kasi ito sa lahat ng sex scandal. Sa katunayan, may gist pa ito na puro scandal ang laman at kung sino ang may bago ay sinisend nila at lahat ay nakakapanood. Dahil na rin siguro sa kalagayan namin dito na malayo sa pamilya at asawa, ay ito na lang ang libangan namin, ang manood ng mga ganito sa online. Ako nga pala si Alan. Meron akong isang anak, ang misis ko naman ay isang public school teacher. Kahit isa lang kasi ang anak namin, ay nais ko pa rin naman na mabigyan sila ng maayos na buhay. Kaya naman ang pagiging welder sa abroad ang aking naisipan dahil kung dyan lang sa Pilipinas ay malamang tambay lang ako. Lalo na hindi naman ako nakatapos ng college. Gusto ko rin ipakita sa mga magulang ng misis ko na hindi ako umaasa sa kanya na tulad ng mga sinasabi nila. Teacher na kasi ang misis ko noon nang magpakasal kami. At ako naman ay pa-extra lang ng tricycle, kaya ramdam ko talaga na hindi ako tanggap ng aking mga biyanan. Kaya naman, sa halos 10 taon ko dito sa Saudi, ay 4 na beses lang ako umuwi. Iyon din siguro ang dahilan kung bakit isa lang ang anak namin. Sa bawat pag-uwi ko naman, ay talagang sinusulit ko ang mga taon na wala ako. Sa piling ng aking asawa, parang ang bilis lang ng araw. Sa Lunes ay babalik ka na ng Saudi. Ang sabi ni misis ko, nang huling uwi ko last year, mabuti nga, nakasingit ako. Sa kabila ng higpit ng restriction dahil sa COVID. Pero last na contract ko na ito, tapusin ko lang, tapos, dito na ako. Magnegosyo na lang tayo. Mahirap din kasi kung doon pa ako abutan ng pagtanda, sabi ko pa sa misis ko. Sige, ikaw ang bahala, matipid, nasagot ni ng asawa ko sa akin. Hindi na kita mahatid sa airport, may asikasuhin kasi ako sa school. Sabi ni misis na parang nagtaka na ako dahil bawat uwi ko ay nagbabakasyon din ito at talagang hinatid ako sa airport at kung dati ay sabik ito sa pagdating ko. Pero nang huling uwi ko ay parang nawala ang pananabik niya, pero inunawa ko na lang ito dahil siguro maghahanda na sila sa pasukan dahil makalipas ang halos 2 taon na online classes. Ngayon lang sila mag face-to-face classes. Kaya naman, pagbalik ko ng Saudi, ay balik ulit sa ganun buhay, trabaho sa araw pagdating, gabi ay manood ng TV o kaya sa mga online. Minsan ka-chat ko misis ko at anak ko. Ganun lang ang buhay ko dito, na paulit-ulit. Dahil bawal ang alak dito, at kung meron man, ay napakamahal, pero hindi ko rin ito sinubukan,
dahil sa takot ko rin na makulong at paghihinayang sa pera. Kaya nga ang mga for adults na sites lang ang madalas na libangan namin ni Romel at ang GC niya na halos araw-araw ay may bagong upload. Kaya iyon na lang ang halos libangan namin dito sa pangungulila sa mga asawa namin. Pero may isang araw na halos gumuho ang mundo ko at magpahanggang sa ngayon ay dala-dala ko ang sama ng loob. Halos hindi ako makapaniwala na magagawa ng misis ko iyon dahil alam ko na may pangalan siyang pinangangalagaan bilang guro, pero dahil nandito ako sa Saudi, ay wala akong magawa. Alan, tingnan mo, may bagong send sa GC ko, ang puti ng babae, sa kaganda ng katawan, ang galing pa, sabi ni Romel sa akin. Habang nagbibihis kami para pumasok sa trabaho, mamaya na, nagmamadali na tayo, send mo na lang sa akin, para tingnan ko mamaya, sabi ko pa kay Romel. Kaya naman, naggayak na kami na umalis dahil dumating na ang sundo namin. Habang nasa bus kami, ay nakita ko nga na nag-send si Romel sa akin, pero ayaw ko naman buksan at panoorin, lalo na may katabi pa akong ibang lahi. Kaya pinalipas ko muna pagdating ng tanghali at pagkatapos namin kumain ay sinilip ko ang pinadala na video ni Romel. Sa umpisa pa lang ng video ay halos malambot ang tuhod ko sa nakikita ko na video dahil sa galing ng babae sa pag-indayog nito at halos lunukin ng buo ang sakapareha nito. Pero imbis na matuwa ako at masiyahan ay galit at puot ang naramdaman ko. Hindi ako puding magkamali dahil ang babae sa video ay ang misis ko, ang asawa ko, na iginagalang ko. Hindi lang dahil sa propesyon niya, kung hindi dahil ina siya ng anak ko at misis ko siya. Tumutulo ang luha ko habang nakatingin ako sa cellphone. Bakit niya nagawa sa akin ito sa sobrang hirap ng kalagayan ko dito at pagtitiis? Siya pala ay maligaya sa kandungan ng iba at ang pinakamasakit pa nito ay sa loob ito ng kwarto namin nangyayari. Hindi ako pwedeng magkamali na ginawa ang video pagkatapos na makaalis ako dahil kitang-kita ko ang kalendaryo na idinikit ko sa dingding namin at binilugan ko ang araw ng pagbalik ko ng Saudi. Alan, napanood mo na ba ang video? Ang galing, ang tibay ng babae. Teacher daw kasi sa talaga yun. Hindi ko pa nakita, mamaya ko na panoorin, sagot ko kay Romel, dahil baka mahalata niya na umiiyak ako. Alam mo, pag uwi ko ng Pilipinas, hahanapin ko yun si Maam at yung kalahating oras niya ay gagawin kong 1 oras hanggang magsawa siya. Dagdag pa ni Romel na halos tumusok sa dibdib ko ang sakit. Mabuti na lang at hindi kilala ni Romel ang misis ko. Pag uwi ko ay agad ko na tinago ang mga picture ni misis na nakasabit sa flat namin at tinawagan ko rin ang misis ko tungkol doon. Pero itinatanggi niya ito, marahil ay hindi niya alam na may video pala dahil mukhang nasa may kisame ang kamera at ang lalaki lang ang nakakaalam. Kaya simula nang kumprontahin ko ang asawa ko tungkol doon sa video, hindi na ako kinausap, maging sa messenger. Gusto ko man sanang post online at isiwalat na may lalaki ang asawa ko, pero alam ko na kasama ako sa kahihiyan na maidudulot nito dahil asawa ko siya at dala-dala niya ang apelyido ko. Kaya parang nagkaroon ako ng trauma sa mga video, lalo na galing kay Romel dahil baka hindi lang isa ang skandal ni Mrs. Kaya kahit silip sa mga adult sites ay kinalimutan ko na. Sa ngayon ay naghihintay ako ng ilang buwan para makauwi at ang ebidensya na ito ang ihaharap ko sa kanya. Minsan nga ay sumagi sa isipan ko na tumalo na lang dito sa pinapasukan para matapos na ang paghihirap ko at stress kakaisip sa gagawin ko. Kailangan pa ba na magdemanda ako o manahimik na lang at tanggapin kung ano ang sasabihin ng misis ko dahil napakalaking kahihiyan sa pamilya ko at pamilya ng asawa ko ito matapos na makita at mapanood ko nga ang video ng misis ko habang matindi itong umaayuda sa kasama niya sa loob ng kwarto namin.
Tila ba napakatagal sa akin ang ilang buwan na paghihintay para makabalik na ako ng Pilipinas, at sa loob ng mga buwan na iyon ay patuloy ko na kinikimkim ang galit at puot sa asawa ko. Tila ba nawalan na rin akong gana na magtrabaho, at ang nais ko lang ay makapaghiganti sa pagtataksil na ginawa ng asawa ko. Pero paano? Paano ko gagawin dahil malaking eskandalo ito kapag nalaman ng iba, at isa pa, baka mapektuhan ang anak ko. Lalo na ang pinapasukan ng anak ko na paaralan ay doon din nagtuturo ang misis ko. Doon din kami nag-aral ng misis ko ng elementarya. Bakit mo nagawa sa akin na pagtaksilan mo ako? Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagkukulang na pala ako sa'yo? Ang mahinahon ko na tanong ng matsyempuhan ko ang misis ko na kausapin, at para kausapin ako ay hindi galit ang ipinakita ko. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ang pagtanggi na sagot ng asawa ko, sino ang nasa video na ito? Sabi ko pa sa kanya. I-send ko sa'yo ang video para makita mo at mapanood. Tapos sabihin mo sa akin na hindi ikaw yun. Kaya matapos ang pag-uusap namin ay ipinadala ko sa messenger ng asawa ko ang mga video. Alan, may bago na naman ako video. Sabay na pakita ni Romel sa akin. Send mo na lang sa akin. Sabi ko sa aking kasama sa trabaho. Parang nawalan na kasi ako ng gana na manood ng mga ganun. Simula kasi nang makita ko ang video ng asawa ko, ay puro pagsisi na ang nasa isip ko. Habang kami pala ay masaya at fiesta ang mga mata sa panunood ng mga for adult na video, ang hindi namin alam ay may sasaktan kami na tao. Lalo na kapag kumalat ito, na iyon nga ang aking naramdaman sa ngayon. Habang nag-uunahan ang mga kasama ko sa trabaho na panoorin ang video ni Mrs., ako naman ay lihim na nasasaktan at hindi makakibo dahil ayaw ko na malaman nila na kilala ko ang babaeng pinapanood nila. Kinagabihan nga ay ipinadala sa akin ni Romel ang bagong video, at ito ay lalong nakadagdag sa mga problema ko dahil bago na naman video ni Mrs. iyon, at iba't ibang posisyon na naman. Ang lalaki naman ang umayuda, pero bago niya gawin yun ay matinding pagmamaneho at pagsisid sa kailaliman ng dagat ang ginawa ng lalaki, na tila ba may hinahanap ito sa loob na hindi maabot, na halos hindi malaman ng misis ko ang gagawin kung saan niya ipapaling ang kanyang ulo. Maging ang hiyaw nito ay dinig na dinig sa video, na habang pinapanood ko ay parang bang may tumutusok na matulis na bagay sa dibdib ko, at sa pangalawang ulit ko na panunood ay doon ko na napagtanto na maaring ako rin ay may kasalanan kung bakit naghanap ng ibang putahe ang misis ko, dahil base sa nakikita ko sa video ay tumatagal ito ng halos 1 oras na kahit kailan ay hindi ko nagawa sa asawa ko. Sorry, ang umiiyak na sabi ng misis ko sa akin nang ito mismo ang tumawag matapos ko na masend ang video niya. Doon niya napagtanto na totoo ang mga sinasabi ko at hindi na niya itinanggi ito. Bakit ba pumatol ka sa kanya? Hindi mo ba naisip na maaring malaman ito ng anak mo at kumalat ang video na maging dahilan ng pagkakatanggal mo bilang guro at kahihiyan na maidudulot nito sa pamilya mo? Sabi ko pa sa misis ko, kaya nga nakikiusap ako sa'yo na maari bang pag-usapan natin ito. Nagsisi na ako at hindi ko naman sinasadya na gawin iyon, nangulila lang ako sa'yo. Sa mga yakap mo, sa mga pagkakataon na kailangan kita. Sabi pa nito, habang patuloy na umiiyak. Sige, ikwento mo sa akin ang totoo, kung paano mo nagawa ito, para maniwala ako na hindi mo talaga sinasadya na pagtaksilan ako. Sabi ko pa sa misis ko na agad naman nag-umpisa ng kwento sa akin. Diba, ikaw mismo nagsabi sa akin na kumuha ako ng service na tricycle para hindi araw-araw ay namamasay ako at ang anak natin, ang kumpar mo na si Magno, ang nagrekomenda sa akin kay Nognog. Noong una ay mahiyain at hindi nagsasalita si Nognog dahil mukha raw akong mataray na teacher.
pero kalaunan dahil sa araw-araw na siyang pumupunta sa bahay ay nasanay na ito sa akin. Mabait din pala ito si Nognog. Kahit na may halong African-American ang lahi niya, noong unang alis mo, papunta dyan sa Saudi, ay nalungkot talaga ako ng husto. Lalo na ang unang 3 buwan, kaya madalas ako na tumatawag sa'yo noon, pero dahil kay Nognog, kay kahit paano, ay nalilibang ako. Palakwento kasi ito at panay ang jokes. Kaya naman minsan, lalo na sa gabi dahil kami na ang huling hatid niya, dito ko na pinapakain ng hapunan si Nognog bago siya umuwi na pinagpapasalamat naman niya. Kaya lang may isang hapon na sinundo niya ako sa school at inabutan kami ng malakas na ulan na kahit na nasa loob ako ng tricycle ay nabasa pa rin ako. Kaya naman pagdating sa bahay natin, pinapasok ko si Nognog at pinagbihis ko muna ng mga lumang damit mo para hindi ginawin at ako ay agad na rin nagbihis, pero hanggang sa umabot ng alas 7 ng gabi, hindi na tumila ang ulan dahil bagyo na pala iyon. Mabuti na lang ang anak natin ay nandoon kina mama dahil alam mo naman dito sa bahay kapag may bagyo at malakas na ulan ay binabaha, kaya hindi ko muna pinauwi si Nognog para magpatulong. Ako na magbuhat ng mga gamit. Kapag umabot na ang tubig sa loob ng bahay natin, kaya nang umabot na nga ang tubig sa loob ay tinulungan nga ako ni Nognog, lalo na nang matuklap ang bubong sa may kusina natin, pero inagapan agad ni Nognog na hindi madamay ang iba, kaya pareho kami nabasa ng gusto ng ulan. Pero nang makita ko si Nognog na nabasa ulit at naghubad ito ng damit at nakita ko ang mga masel sa katawan, doon ay naalala kita. Dahil halos 2 taon ka na noon na wala dito ay sabik na ako sa yakap ng isang lalaki. Kaya nang makita ako ni Nognog na nabasa na din at giniginaw ay niyakap niya ako. Sa umpisa ay tumatanggi ako dahil alam ko na masama at may asawa na ako, pero magaling drive si Nognog dahil napasunod niya ako. Sorry talaga dahil natukso ako ng gabing iyon. Dahil sa pangungulila ko sa'yo, nasaktan nga ako ng unang gawin sa akin ni Nognog iyon dahil kilala mo naman siya, diba? Malaking tao, saka matangkad na namana niya sa kanyang ama, pero dahil sa sabik nga ako sa'yo, kahit masakit ay pinilit ko talaga at sinabi ko kay Nognog na okay lang kahit mapunit dahil maghilom naman yan at sigurado bago ka pa bumalik ay tiyak na magaling na ang sugat at hindi mo na mahahalata. Patawarin mo ako, natukso lang talaga ako sa lalabis na pagka-miss ko sa'yo. Ang patuloy na kwento sa akin ng misis ko at pagkukubinsi na hindi niya sinasadya. Bakit humantong sa maraming beses nangyari ito, tanong ko ulit sa misis ko. Kasi hindi ko na matanggihan si Nognog. Napakagaling niya, saka nasanay na ako sa bawat hatid sundo niya sa akin sa school. At sa bawat hatid niya ay doon ko na siya pinapatulog sa bahay. At hindi ko alam kung bakit. Lagi ko nang hinahanap-hanap si Nognog at gumagaan ang pakiramdam ko pagkatapos nasanay na ako sa kanya sa lahat ng ginagawa niya na hindi mo naman kayang gawin. Iyan ang totoo. Napakalaking tulong sa akin bilang guro si Nognog dahil masaya at maaga akong magigising at inspirado sa bawat pagtuturo ko dahil alam ko mamaya ulit pagsundo sa Nognog ay tiyak na tatanggalin naman niya ang maghapon kung pagod sa trabaho. Patawarin mo ako, pero yung video ay hindi ko alam. Hindi ko binigyan ng permiso si Nognog na kumuha ng video habang nandito siya sa bahay at alam ko na hindi rin magagawa ni Nognog na mag-video at ikalat ito. Sorry talaga, pakiusap, sana ay maunawaan mo ako. May pagkukulang ka rin kasi, lalo ng huling uwi mo, dahil hindi man lang ako nasiyahan sa ginawa mo. Kaya nga noong umaga na pumunta ako ng palengke. Pagkadating mo, dumaan muna ako kina Nognog dahil nakulangan ako sa ginawa mo. Sabi pa sa kwento ng misis ko na habang nagsasalita ito ay patuloy ang pagluha ko. Ang sakit pa rin.
Dahil kahit pala, nandoon ako, ay nakikipagkita pa rin siya kay Nognog at parang lumalabas sa kwento niya na kasalanan ko pa dahil mag-abroad ako. Kaya naghanap siya ng kalinga ng iba na natagpuan niya sa tricycle driver. Ano-ano pa ba ang mga ginagawa ninyo ni Nognog? Tanong ko pa ulit sa misis ko. Ikukwento ko sa'yo lahat, basta wag ka lang magagalit sa akin at ikalat ang video dahil pareho natin kahihiyan yon, kondisyon pa ng misis ko sa akin. Pero kung ang akala niya na madali lang niya akong mauuto, ay nagkakamali sila. Dahil habang nandito ako sa Saudi, ay ito lang ang magagawa ko para mag-ipon ng mga ebidensya laban sa kanya. Dahil lahat ng usapan namin at kwento niya ay nirecord ko mula umpisa hanggang dulo. Sige, mamaya na naman ako magkwento dahil pupunta si Nognog mamaya. Kung gusto mo, magseset ako ng camera para makita mo ang gagawin ni Nognog sa akin. Sabi pa nito na lalong nagpasama ng loob ko. Napanood ko nga ng live ang ginawa ng misis ko at ni Nognog dahil sa pagset nito ng camera para ipakita niya sa akin na talagang hindi niya sinasadya na mahulog ang loob nito kay Nognog. Sadya lang raw kasing magaling si Nognog. At hindi ka talaga makakatanggi, oras na matikman mo ito, na sa palagay ko ay totoo nga. Pero kung akala ng misis ko, na okay lang sa akin ang mga ginagawa niya at pakiusap na huwag akong magalit, pero para sa akin, hindi. Basta punit ang nararamdaman ko, kung hindi wasak na wasak, at nanliliit ang buong pagkatao ko. Hindi ko rin lubos maisip na ang pagiging mahinhin ng misis ko at disiplina itinuturo nito lalo na kapag pumapasok siya sa school ay halos kabaliktaran ito sa kanyang totoong buhay dahil puro kaimoralan pala ang nasa kalooban nito. Pero kahit paano ay mabubuhayan ako ng loob dahil unti-unti ay sumasang-ayon sa ang aking plano, lalo na nang pumayag na ang asawa ko na pagbakasyonin nito ang anak namin sa probinsya. Dahil na rin sa suggestion ko para masulurin nila ang bahay at walang istorbo sa kanila ni Nognog. Kaya naman si Mrs. mismo ang nagsabi na doon muna niya patitirahin si Nognog sa bahay ng 2 buwan at sa loob ng buwan na iyon ay excited ng husto ang misis ko. Dahil tiyak raw na arawin siya ni Nognog na lalo pang nagpasaya sa misis ko, samantalang ako ay sobrang lungkot ang nararamdaman at kailangan tibayan ko pa lalo ang dibdib ko. Kaya pinaaga ko rin ang takdang uwi ko ng Pilipinas dahil gusto ko sorpresahin ang misis ko ng mga ebidensyang naipon ko at hawak ko dito sa Saudi na magdadala sa kanila sa kulungan. Pero ayoko naman sa may skandalong paraan dahil inaalala ko ang kahihiyan na maidudulot nito sa pamilya namin. Lalo na iginagalang ang angka ng misis ko sa lugar nila. Dahil halos karamihan sa kanila ay mga profesional at nagtuturo rin bilang mga guro. Ang misis ko lang naman ang may kasalanan sa akin, pero ang pamilya niya at ibang tao ay wala at gusto ko ipakita sa pamilya ng asawa ko na nagkamali sila sa paghusga sa akin na walang akong mabuting maidudulot sa anak nila. Dahil ang tunay talagang immoral ay ang anak nila. Alan, handang-handa ka na talaga sa pag-uwi. Pero bakit? Napaaga yata, hindi mo na ba hihintayin ang huling sweldo mo? Sayang naman yun, saka dala mo na lahat ng gamit mo. Wala ka na ba talagang plano na bumalik pa? May miss ka namin dito. Sabi pa ni Romel sa akin dahil sa mga bagahe na nakita niya sa akin. Matagal-tagal na rin ako dito, panahon na rin siguro, para ang pamilya ko naman, ang asikasuhin ko. Sagot ko kay Romel na kahit ang totoo ay wala naman na talaga akong babalikan na maayos na pamilya. Kaya habang nasasabi ko iyon, ay napapatulo ang luha ko. Ito ba ang kapalit ng mahabang taon na sakripisyo ko sa ibang bansa para sa magandang kinabukasan ng pamilya ko? Ang pangarap ko na maayos na buhay sa kanila ay biglang
maglalaho dahil sa pangangati ng katawan ng misis ko. Paring Magno, may papakiusap sana ako sa'yo. Ang sabi ko sa kumpare ko nang tawagan ko ito, 1 linggo bago ako bumalik ng Pilipinas. Ano yun pre? Sabihin mo lang kung ano, hindi pa naman ako. Kung hindi sa'yo, sagot naman ito sa akin kasi pari, mapapaaga ang uwi ko dyan, dapat sa June pa. Pero nitong katapusan ng March ay babalik na ako. Gusto ko sana sorpresahin ang misis ko at pwede ba na dyan muna ako sa'yo tumuloy pagdating ko? Sige ba, walang problema. Sagot agad ni paring Magno, pero pansin ko na parang nag-iba ang boses niya at parang may alinlangan sa akin. Sabihin mo lang kung kailan para sunduin kita sa airport, kaya lang par, baka ikaw ang masorpresa pag uwi mo dito. Anong ibig mo sabihin pari? Alam mo pari, matagal ko na gustong itawag sa'yo ito, pero ayoko kasi na mag-isip ka ng kung ano-ano dyan ha. Dahil baka maapektuhan pa ang trabaho mo at baka kung ano ba magawa mo. Ano yun pari? Tanong ko pa, dahil nag-alala agad ako na maaring may alam si paring Magno sa ginagawa ng misis ko kasi pari si May kasi may duda ako na may ginagawa na hindi maganda. Madalas ko nakikita na kasama ni Nognog. Minsan parang doon pa, sa bahay mo natutulog si Negro, hindi ko lang makumpronta. Dahil wala akong katibayan at maging ang mga kapitbahay natin, ganun din ang hinala nila. Sorry. Pari, pero wala akong nagawa para pigilan ko sila. Lalo na nang hindi na ako papasukin ni Marisa, bahay ninyo, kaya lahat kami dito ay puro duda at hinala lang, pero siguro nanay. Hindi magagawa ni Mari yun dahil may pinapangalagaan siyang pangalan bilang guro. Alam ko na mahal ka ni Mari, kaya sana lang mali ang aking hinala. Kaya pari, mas maigi nga na dito ka muna sa bahay pagdating mo para maobserbahan mo kung ano talaga ang ginagawa ni Mari at ni Nognog. Sa narinig ko na kwento ni pari ay lalo akong nanghina. Kung alam lang sana nila at kung papasukin nila ang bahay ko, ay malalaman talaga nila ang totoo. Pero sa kabilang banda ay lumakas ang loob ko na magdemanda laban sa asawa ko dahil maaring kunin ko na testigo ang mga kapitbahay namin laban sa kanya. Pari, sino-sino pa ba ang may alam na may ginagawa ang misis ko na hindi maganda? Halos lahat dito pari, pero duda lang yun, wala kaming matibay na ebidensya. Kaya nga noong nakakapasok pa ako sa bahay ninyo, naglagay ako ng kamera para sana ma-record ang mga ginagawa nila sa loob. Kaya lang, simula nang hindi na ako papasukin ni Mari at kumuha na ito ng bagong gumagawa ng internet sa inyo, hindi ko na rin nakuha pa ang kamera na nilagay na magsasabi sana ng totoo. Kaya nga nitong huling linggo nang ihatid ko ang anak mo, doon lang ako ulit nakapasok. Pero wala na ang kamera. Ang inaalala ko pari, baka may nasagap ang kamera na iyon sa mga ginagawa nila ni Nognog sa loob at palagay ko ay kinuha ng bagong nagkabit ng internet sa inyo. Ang masakit pa nito, baka upload sa social media at kumalat ito. Mas lalong nakakahiya iyon, lalo na kung malaswa ang ginawa ni Mari sa kaninognog. Siguradong pagpipestahan nila ang buhay mo pari, ay iyon ang ayaw ko na mangyari. Sa sinabi ni paring Magno ay napagtagpi-tagpi ko na ang lahat. Totoo nga na walang alam ang misis ko sa video na kumalat at ang bagong kontraktor ng internet namin sa bahay ang maaring may gawa noon. Kaya imbis na misis ko lang ang aking pinaghahandaan na idemanda ay magdadagdag pa ako ng mga tao dahil sa ginawa nilang pagpapakalat ng mga video. Pero kung tutuusin naman ay malaking tulong sa akin ang video na kumalat dahil nalaman ko ito ng maaga. Ang ginagawang pag-ayuda ni Nognog sa aking magandang asawa. Hello, kumusta? Anong ginagawa mo? Tanong ko sa chat sa misis ko. Nag-aayos lang ako ng lesson plan, naiinip nga ako. Lalo na wala dito ang anak natin, tapos si Nognog, mamaya pa darating yun ng gabi, nagpapasada pa kasi ng tricycle. Pero naligo na ako para pagdating niya mamaya
sasampa na lang siya. Sabi pa ng misis ko, na tila kampanting-kampante. Akong kinakausap na parang nakalimutan niya na asawa niya ko, pero hindi. Sa sunod na buwan, kapag malapit ka na umuwi, hindi ko na papupuntahin, sinugnog dito, at ikaw naman ang paghahandaan ko. Sabi pa sa chat nito, na parang nakakaloko. Sa linggo dyan ba, matutulog sinugnog, dito ko na siya pinapatulog, dahil nasanay na ako sa kanya, na tuwing madaling araw, ay umaarangkada ito sa akin, na siya talagang gusto ko dahil na rin siguro, sa stress ko sa pagtuturo, kaya madalas na sumasakit, ang ulo ko na parang binibiyak, dahil naman sa sinabi ng misis ko ay sakto talaga sa pag-uwi ko. Ngayon ay sulitin mo na ang mga araw na kasama mo sinugnog, dahil sa sunod araw ay sa city jail ka na matutulog. Sa loob-loob ko pa, habang kachat ko ang misis ko, pari, nakahanda na ang lahat. Nakontak ko na rin ang barangay at mga otoridad. Ang bungad sa akin ni paring Magno. Nagsunduin ako nito sa airport. Habang nasa biyahe kami ay hindi ako mapakali at nag-alala ako sa posibleng mangyari mamaya at kahihinat na ng gagawin ko. Mga pulis kami. Ang sigaw ng mga kasama ko na mga pulis nang biglang sipain ito ang pinto ng bahay namin at sabay pasok sa kwarto at sakto na abutan namin ang misis ko na wala itong saplot at mukhang katatapos lang na umayuda ni Negro. Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo pumapasok sa bahay ko? Wala kayong karapatan. Ito pa ang sigaw na reaksyon ng misis ko nang makita nito ang mga tao sa paligid. Bakit ako ba ay walang karapatan dito? Biglang sabat ko. Kaya ang kanina lang na mamumulang mukha ng misis ko sa galit dahil sa biglang pasok ng mga tao ay tila ba natulala ito at namutla. Anong ginagawa mo dito? Di ba nasa Saudi ka? Pautal-utal na sabi nito, pero ako ay hindi na makapagpigil. Kaya umigkas na agad ang kamay ko sa mukha ng misis ko at ubod ng lakas ko itong inundayan. Pero sir, wag mong gagawin yan. Sabay na biglang hawak sa kamay ko ng isang pulis. Wala na siyang kawalan. At may matibay ka na ng ebidensya laban sa kanila. Kapag sinaktan mo sila, ay mamaaring mabaliktad ka pa at mapunta sa wala ang pinaglalaban mo. Sabi ng pulis sa akin, habang yakap-yakap ako nito, kaya hindi ko man nasaktan ang misis ko, ay masasakit naman na salita ang lumabas sa bibig ko. Akala mo ba? Natutuwa ako sa mga pinaggagawa mo. Sobrang sakit, ang sakit-sakit, pinakasalan kita, at ipinagmalaki. Nag-abroad ako para ipamukha sa mga magulang mo na kahit na guro ka at tambay ako ay may mabuti akong hangarin sa iyo. Pero ikaw mismo ang gumawa ng ikasisira ng pamilya na pilit ko na itinatayo. Ikaw na iginagalang nila at inirerespeto ng mga tao ay baliktad sa totoo dahil ang kakatihan ng katawan mo ang iyong pinagbigyan. Halos hindi ko na mabigkas ang mga salita sa misis ko sa labis na pag-iyak at sobrang galit ko. Grabing pagtitiis ang ginagawa ko sa Saudi. Ang init, ang lamig, ang gutom. Lahat yan tiniis ko para sa inyo, pero ito pa ang lahat ng kapalit ng sakripisyo ko. Sigaw ko pa, habang pinupusasan ang misis ko at ang plano ko. Sana natamihik na reklamo ay hindi natupad dahil hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Hindi ko akalain na halos buong barangay yata sa amin ang nanonood sa eksena at halos lahat sila ay may hawak na cellphone habang pinapanood ang pag-aresto sa asawa ko. Walang hiya, kunwari ay mabait ka sa pamilya ng kumpare ko, pero katawan pala ng misis nito ang nilalapa mo. Ang sabi ni paring Magno, kay Nugnog nang ilabas ito sa bahay ng mga pulis habang nakaposas, pero dahil biglang pagsulpot ni paring Magno ay mabilis ang kamay nito tumama sa mukha ni Nugnog, maging ang mga kaibigan ko na tropa ni paring Magno ay nakisuntok na rin, kaya ang barangay at mga pulis ay halos walang nagawa. Kahit na panay ang sigaw
At awat nito, natigil lamang ito nang makita nilang makahandusay na si Negro at tila bawala. Na itong Malay at si Paring Magno ay nakita ko rin na pinusasan ng mga pulis at inaresto. Dahil sa pananakit kay Nognog, Mrs., inaaresto ka namin sa salang pagtataksil sa asawa mo. Sabi ng pulis na kumakausap sa misis ko nang dumating na kami ng presinto. Wala kaming ginawang masama, doon ko lang pinatulog si Nognog at alam ito ang asawa ko. Sa katunayan nga ay nag-video call pa kami para ipakita ko na kasama ko si Nognog sa bahay. Ito ang mga katibayan, sabay pakita ko ng mga video ni Mrs. habang sarap na sarap sa mga ayuda ni Negro. Di ba nagpaalam naman ako sa'yo, pinag-usapan na natin ito, na habang wala ka pa ay si Nognog muna ang bahala, naluluhang pakiusap ng misis ko sa akin. Iyon ang akala mo, sa palagay mo ba ay pumapayag ako na araruhin ka ng ibang tao, samantalang ako ay naghihirap sa ibang bansa at sinong asawa ang papayag ng ganun setup, tanong ko pa sa misis ko, na sa sobrang gigil ko at kung wala nga lang pulis sa harapan ko ay baka tuluyan nasaktan ko na ito. Grabe ang inabot ni Nognog, nabalian daw ng buto, malamang magtatagal pa sa hospital iyon, kaya lang kawawa si Magno. Dahil siya lang ang nahuli sa mga nanakit kay Negro, ang naririnig ko na usapan ng lumabas na ako ng presinto, kaya naman agad ko na pinuntahan si pari na ikulong din daw, sabi ng mga tao. Kinaumagahan ay bumalik na ako sa bahay namin at nakita ko ang gulo ng bahay sa nangyaring pag-aresto kagabi. Grabe talaga ang ginawa nila sa akin. Hindi lang pala ang misis ko ang ginamit ni Nognog, dahil halos lahat pala ng gamit ko dito sa bahay ay ipinagamit ng misis ko sa kanyang kalaguyo. Parang sila na talaga ang tunay na mag-asawa na nagsasama dito. Pero nang matapos na ako sa pagligpit ay doon na ako nakaramdam ng pagod. Sa sobrang tahimik ng paligid ay napapaluha ako. Habang pinagmamasdan ko ang bawat poste ng bahay na dahan-dahan ko na ipinatayo sa pagtatrabaho ko sa Saudi. Pero sino pa ang titira dito? Paano muling magliliwanag ang bahay na matiyaga kung ipinundar, kung ang misis ko naman ay nasa kulungan at ang anak ko ay nasa probinsya? Hindi ko yata kayang mabuhay na mag-isa dito. Ang dating tawa at mga halakhak, ang ligaya at saya naming mag-asawa noong nag-umupisa pa lang kami, ang muling sumasariwa sa akin. Tanging ang pader na dingding lang ang mga saksi sa tunay na pagmamahal ko sa aking asawa at anak. Pero ngayon ay naglaho na ito, kahit anong liwanag ng ilaw ng bahay ko ay tila ba dilim lang ang nakikita ko. Lungkot at pagtitiis ang naramdaman ko sa Saudi sa mahabang taon ko na pagtatrabaho. Pero ngayon na tuluyan na akong bumalik ay hindi lang lungkot ang nandito sa dibdib ko, kasama ang puot at galit. Salamat pari, pasensya ka na. Hindi ko na napigilan ang sarili ko kagabi, kaya nasaktan ko si Nognog. Napakayabang kasi niya at pinipigilan niya ako na lumapit sa misis mo noon. Akala siguro siya ay matatakot ako sa kanya, kahit na double pa ang laki niya sa akin, ay hindi niya ako masisindak. Ang sabi sa akin ni Paring Magno nang tulungan ko itong ilabas sa presento at bayaran ang danyos na kailangan para makalaya siya. Pari, hindi lang pala isang kamera ang nandito, maraming anggulo. Sadyang nilagyan ng kamera ang bawat sulok. Ang sabi pa ni pari nang ipacheck ko sa kanya ang bahay. Doon namin natuklasan na hindi lang isang kamera ang naka-install sa bahay, at nang panoorin namin ang bawat kuha nito, halos hindi makatingin si Paring Magno sa video. Halos 24 hours pa lang naka-video ang bahay, at lahat ng ginagawa ng misis ko at ni Nognog ay kuhang-kuha sa lahat ng anggulo, at mukhang pinagkakitaan pa ito. Kaya ng sundan ni Paring Magno ang mga sitit na pinag-uploadan ng mga video ni Mrs. ay halos umabot sa 100 video. Meron ito 3
talaga palang kalat na ang mukha ng asawa ko at kahit saan porn site ay naka-upload ito, kaya nagpatulong na ako sa kinaukulan para mabura ang mga ito at pigilan ang tuluyan pagkalat. Kaya makalipas lang ang isang linggo, ang mga teknisyan ng isang telco at 4 nga mga tauhan ito ay tuluyan din inaresto at sinampahan ko ng kaso na hindi ko rin akalain na mabigat pala ang parusa sa mga gumawa at nagpapakalat ng ganon pribadong video. Pero ang akala ko, magiging masaya na ako sa pagkakaaresto sa misis ko, ay hindi pala ganun kadali yun. Papa, kailan pupunta si mama dito? Ang tanong ng anak ko sa akin nang umuwi na ako sa nanay ko kung saan nagbabakasyon ang anak ko. Lahat sila doon ay walang alam kung ano ang yari sa amin. Anak, sana isinabay mo na ang asawa mo pag uwi dito. Naawa na ako sa apo ko. Panay tanong sa akin ng kanyang ina, may problema ba kayo? May inaasikaso lang po sa school. Susunod din dito. Yun, pagdadahilan ko pa sa aking nanay, pero lumipas pa ang mga linggo, kahit nakasama ako ng anak ko, at ipinapasyal ko ito, ay ina pa rin niya ang kanyang hinahanap kung masakit na makita ko. Na inaaro ng iba ng misis ko, mas masakit pala na makita na umiiyak ang anak mo at naghahanap ng magulang na hindi niya alam kung kailan niya muling makikita. Napakasakit talaga, lalo na kapag natutulog. Ang anak ko na yakap-yakap, ito ang picture ng kanyang ina at nagmamadali sa pagtulog sa gabi. Dahil inaasahan niya na sa muling paggising niya ay nasa tabi na niya ang kanyang ina. Ang dating luha ko na halos matuyo na dahil sa mga ginawa ng misis ko, muli na naman bumuhos. Ito, lalo kapag nakikita ko ang nag-iisang anak namin na nangangarap na muli kaming magsasama-sama. Mas matimbang pala talaga ang anak kaysa sa asawa. Kailangan ko ba natiisin ang sakit na ginawa ang misis ko para lang maging masaya ang anak ko? Ang umiiyak na sabi ko sa aking nanay habang nakayakap ako sa kanya, para akong bata na nagsusumbong sa ina dahil hindi ko na mapigilan ang kinikimkim ko na sa loobin. Kaya ikinuwento ko na sa nanay ko ang lahat. Anak, ang pagpapatawad ang tunay na magpapagaan ng bigat dinadala mo sa dibdib mo. Ang pagpapatawad din ang susi para maging maligaya ang isang tao. Ang mahinahong sabi sa akin ni nanay habang hinahaplos ang ulo ko. May mga nagsabi sa akin na uto-uto raw ako at madaling mapaniwala sa matamis na dila ng misis ko. Pero kung alam lang nila ang nararamdaman ko, marahil ay hindi nila masasabi iyon. Mama, I love you. Miss na kita. Sabay yakap at halik ng anak ko sa kanyang ina na halos ayaw nang humiwalay pa dahil sa ilang buwan na hindi pagkikita. Tama ang nanay, magiging maluwag ang sumisikip na dibdib ko at magiging masaya ako kung makikita ko na masaya ang taong mahal ko sa ngayon ay nandito ako sa Australia at muling nag-abroad para makalimot sa mga nangyari sa akin. Ipinagbili ko na rin ang bahay namin doon sa lugar ng mga magulang ko na hindi lala ang miss ko. Ay ipinatayo ko sila ng bahay, hindi na rin muling nakabalik pa ang asawa ko sa pagiging guro, pero sadyang may angkin, talino talaga ang asawa ko. Dahil sa perang iniwan ko sa kanila ay ginamit niya sa negosyo at sa ngayon ay siyang pinakamalaking grocery store sa lugar namin. Hindi na kami nagbalikan pa ng asawa ko para na lang sa bata ang usapan namin. Panahon na rin siguro ang makapagsasabi kung babalik pa ang pagmamahal ko sa asawa ko dahil sa kasalukuyan ay nandito pa rin sa dibdib ang sakit na dulot ng ginawa niya. Kahit ilang taon na ang nakalipas, wala rin ako nabalitaan na naging karelasyon muli ng asawa ko simula nang mangyari iyon. Hindi na rin ako nag-isip na mag-asawa rin dito. Madalas din siyang nag-update sa akin tungkol sa negosyo niya at nag-uusap-usap kaming tatlo ng anak ko. Pari,
Ano kaya kung kunin mo na lang sila? Dito na lang kayo magsama-sama. Tutal ilang taon na ang nakakalipas, sabi ni Paring Magno. Habang nasa trabaho kami, si Paring Magno rin kasi ang dahilan kung bakit ako nandito sa Australia. Dahil sa tulong niya, siguro kung hindi rin sa kanya, ay baka nagmukmok lang ako doon sa Pilipinas at patuloy na inaalala ang sakit na ginawa ng misis ko. Saka na lang, darating tayo dyan. Sa ngayon ay tama na muna na nasa malayo ako para hindi ko maalala pa ang lahat.